Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating aralin ngayong umaga ay tumanggap ng pag-ibig. Tumanggap ng pag-ibig. Ang Diyos po natin ay sapat at di niya kailangan anuman o sinuman upang siya manatiling Diyos. Ay nga sa 1:5-26, ang Diyos Ama ay may buhay sa kanyang sarili. Siya po ay self-sufficient, sapat sa kanyang sarili. Ngunit kung ang Diyos po ay sapat sa kanyang sarili o self-sufficient, ba't tayo kanyang inutusan na mahalin siya ng ating buong sarili at pagkatao? At wala pa nga dapat siyang karibal o kaagaw sa ating pag-ibig para sa kanya. Hindi ko alam po ang sagot sa mga tanong na ito, ngunit nakikita ko po rito, kung kalooban ng Diyos na siya ay tumanggap ng pag-ibig, lalo na po tayo. Dapat tayo handang tumanggap ng pag-ibig. Para po sa akin, kung dapat tayong magbigay ng pag-ibig sa iba, dapat rin tayong handang tumanggap ng pag-ibig mula sa kanila. Dahil kailangan natin ang bawat isa. Naparami nga pong pagkataon sa Biblia na ginamit ang mga salita sa English na one another, o sa Pilipino, sa isa't isa. Kapag katibayan ng ating ugnayan, kasama ang pagmamahalan, ay dapat dumadaloy sa dalawang direksyon. May tulak at may kabig din. Bawa po ayon sa unang 1:4-7, mag-ibigan tayo sa isa't isa. Ayon sa Thessalonica 5:11, magpatibayan sa isa't isa sa inyo. Ayon po sa Galatia 6:2, magdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa. Ayon sa Efeso 4:32, magmagandang loob kayo sa isa't isa. Kaya po ang daloy dapat ng pag-ibig, pagkapatibay, pagdala ng pasanin, ang gandang loob ay dapat sa dalawang direksyon, pag-ibigay at pagtanggap. Totoo po napakahalaga ang magmahal po sa ating kapwa, di po ba? Ngayon rin po silang bigyan ng pagkakataong mahalin nila tayo. Magbigay ng pag-ibig at nawa tayo po maluwag sa pagtanggap ng pag-ibig mula sa iba. Maraming salamat.